walk by faith. Sabihin niyo nga po, walk by faith. Walk by faith. Sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Amen. Sabi nga po sa Tagalog, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, nananampalataya ka ba sa Lord? Magsabi ng malakas na amen kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon. Pero sabi nga ng Lord, tatanungin ko po kayo lahat. Lahat ng siguradong mapupunta sa langit, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Sabi nga ng Lord, kaya ba, yung sapat ba, yung pananampalataya na meron ka para masabi mo na ikaw ay makakarating sa langit? Sapat ba yung pananampalataya mo doon sa pag-ibig ng Lord sa ating lahat? Sapat ba yung faith na meron ka? Para humina, sabi nga ng verse, we are promised, pinangakuan tayo ng Lord today ng everlasting life when we put our faith in Jesus. Sabi nga, it's not enough. Hindi lang sapat yung simpleng paniniwala lang tayo sa ating Panginoon na pumunta ang Lord dito sa lupa para i-save tayong lahat. Hindi sapat yung maniwala ka lang. Hindi sapat yung manampalataya ka lang. Dahil lang totoong naniniwala sa ating Lord. Samahan niyo po akong makibasa. Believing in Jesus is a continuous action that is about trust, commitment, and a deep sense of faith, which leads to salvation and eternal life. Yung bang pananampalataya natin, kagaya ba nung nakasulat dito? Na yung bang actions na ginagawa natin ay kagaya ba na meron kang tiwala, meron kang commitment, at meron kang malalim na pagtitiwala sa ating Panginoon? Sabi nga doon sa John 3:16, that believing in Jesus is truly give our heart, our soul, our life to Jesus. Sa araw-araw pa ng buhay natin, na ibibigay ba natin yung buhay natin, yung puso natin, yung soul natin? Ngayon tatanungin ko kayo, sapat ba yung pananampalataya mo na ibinibigay sa Lord doon sa pag-ibig na natatanggap natin? Parang wala nang biglang nag-amen. Amen. Sabi nga po, isipan po ng Diyos sa kanyang anak para tayong lahat ay maligtas. At ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Jesus was sent to save the whole world. Jesus paid our debt on the cross. Binayaran ng Lord yung bawat kasalanan natin doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil ang desire ng Lord ay walang iba, kundi maligtas ka. Ikaw na nakakapakinig, ang sabi ng Lord, binayaran ko yung kasalanan mo para maligtas ka. Kaya ang ino-offer sa atin dito ng Lord ay walang iba, kundi yung salvation. Hindi lang ako ang mahal ng Lord. Hindi lang ikaw ang gustong iligtas ng Lord, kundi tayong lahat ay mahal ng Lord. Tayong lahat ay
naligtas tayong lahat. At sabi nga, kung totoong natanggap na natin yung salvation, dapat marunong ka nang magpasakot sa ating Panginoon. Kung totoong natanggap na natin yung salvation, dapat marunong ka nang sumunod sa ating Panginoon. Araw-araw ino-offer ng Lord yung salvation. Sabi nga, araw-araw ino-offer sa atin ng Lord yung kaligtasan, pero hindi lahat naniwala sa Lord. Hindi lahat ng hinahayuan natin naniniwala sa ating Panginoon. Kasi kung naniwala siya, dapat nandito ka. Dapat nandyan ka. Nakaupo, nakikinig doon sa totoong salita, nakikinig at naniniwala doon sa totoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi nga ng Lord, araw-araw kitang pinipili, pero hindi mo ako pinili. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad ka. Hindi ikaw ang pumili sa Lord. Ikaw ang pinili ng Lord ngayong araw na ito. Ikaw ang mapalad dahil pinili ka ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga, why do people find it hard, find it difficult to believe in Jesus? Sabi nga dito sa una, sabi dito, I do not have the right kind of faith. Sabi nga, yung may pangmaling pananampalataya, merong mahinang pananampalataya, pero hindi natin pwedeng huskahan na mali ang pananampalataya ng iba. Ang sinasabi lang dito ng Lord ay wala siyang right kind of faith. Anong ibig sabihin nun? Sabi nga, hindi niya naiisip na iniligtas ng Lord yung buhay niya para sa kanya. Dahil kung nakikita niya na kaya namatay ang Lord dahil sa kanya, masasabi niya sa sarili niya, kulang pa yung ginagawa ko para sa ating Panginoon. Hindi sasapat yung pagmamahal kong ito para sa ibig ng Lord sa ating lahat. Hindi sasapat yung ginagawa natin lahat doon sa pagmamahal ng Lord sa bawat isa sa atin. So sabi nga, ano lang yung pwede mo maialay sa Lord? Walang iba, kundi yung puso mo na nagiging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Yung buhay natin na nagiging kaluguran sa harapan ng ating Panginoon. Sabi niya, habang buhay ka pa, habang bata ka pa, habang malakas ka pa, maglingkod ka sa ating Panginoon. Kanina inanyayahan kayo ng Lord. Sabi ng Lord, paano ka sumayon sa akin kung totoo yung faith na meron ka? Paano ka umawit? Paano ka tumutog? Kung totoo yung faith na meron ka. Dahil ang hinahanap ng Lord sa atin, yung faith na siya yung ating paglilingkuran, na siya yung ating sasambahin at papupurihan. Kaya sana, or nawa, nagawa natin yung faith na yon. Kanina pa lang, dapat nagawa na natin. Naranasan na natin yung langit, na siya yung sinasayawan, na siya yung inaawitan, na siya yung inalahanan dahil siya ang ating Diyos na buhay. Amen. Sabi nga dito sa pangalawa, my faith is not strong enough. May faith ka nga, pero hindi sapat yung faith na mayroon ka dahil sa takot at pangamba. Mahina yung faith na mayroon tayo. So sabi nga, bakit nga ba tayo nanghihina? Bakit tayo natatakot? Dahil yung kasalanan po ang nagpapalayo sa atin
Lord. Kaya humihina yung ating faith dahil po dun sa kasalanan na nananatili sa ating buhay. At sabi nga, the more na gumagawa ka ng kasalanan, hindi mo namamalayan, napapalayo ka na pala sa ating Panginoon. The more na napapalayo ka sa ating Lord, the more na lumiliit yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Na-example ko na po ito dati, yung airplane. Kapag nakita mo sa langit yung airplane, kaya mo sukatin sa di ba? Makikita mo, ang liit ng airplane. Pero pag nandun ka na, malapit ka dun sa airplane, nakasakay ka dun sa airplane, ang laki pala ng airplane. Ganun po, naiyakan yung tulad kapag malayo ka sa Lord. Maliit yung tingin mo doon sa airplane. Maliit yung tingin mo doon sa kakayahan ng ating Lord. Pero pag nandun ka, lumapit ka sa ating Panginoon, sabi nga ng Lord, makikita mo kung gano'n ka na. Seek God. Come to God. Ang sabi ng Lord, lumapit ka sa akin. Hanapin mo ako. Tumingin ka uli sa akin at makikita mo yung kapangyarihan ng Lord. Makikita mo yung kakayahan ng Lord. Makikita mo na napakalaki pala ng ating Panginoon. So sabi nga dito, sino dito yung may mga matitinding karamdaman? May mga personal battle sa buhay. Mga kapatid, lumapit kang muli sa ating Panginoon. Maniwala ka, manampalataya ka. Kapag ang isang bagay hindi mo na kontrolado, just believe, trust, and have faith in our God. Kung nga yung kamatayan na pagtagumpayan ng Lord, yan pa kayang problema mo, yan pa kayang circumstances mo sa buhay, ang hindi kayang pagtagumpayan ng Lord. Sabi ng Lord, ipagkatiwala mo sa Lord. Ipagkatiwala mo yung sitwasyon mo ngayon sa ating Lord. Without doubt, without worry, or any hesitations. Sabi nga dito, let God be God in any situations of our life. Maraming dadating sa buhay natin, hindi na natin inaasahan. Maraming struggle sa buhay natin, hindi natin alam yung gagawin. Maraming trials sa buhay natin, hindi na natin maintindihan. But God is saying to you today that no matter the risk, sabi sa Proverbs 3, chapter verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Iaayos ng Lord yung buhay mo. Magpasubmit ka lang sa ating Panginoon. Muli, iaayos ng Lord yung daan mo. He will direct your path, sabi ng ating Panginoon. At sabi nga po dito sa pangatlo, I am trying to believe, but I cannot. Sabi po sa 1 chapter 14 verse 9, sumagot si Jesus, Felipe, kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabi, ipakita mo sa amin ng Ama? Sino dito yung ganito yung faith? To see is to believe. Yung kailangan may mapatunayan muna bago ka maniwala. Yung kailangan may mangyari munang milagro bago ka muling manampalataya sa ating Panginoon. Kagaya nga na nag-testify kanina. Sabi niya, ibibigay ko to Lord dahil alam ko na bibigyan mo. So dapat to believe is to see yung pananampalataya natin sa Lord. Hindi kahit tayong Kristiyano, ganito yung faith natin, Lord, i-bless mo ako at magbibigay ako sa'yo. Ang sinasabi ng Lord sa'yo, give me more, then I will bless you. Give me more. Pagpuri ka, sampahin mo muna ako at pagpapatahin kita. Yun yung pananampalataya
sa ating Panginoon. So God is testing our faith. This week, God is testing our faith. Yung bang pananampalataya mo ay babalik ka ulit sa susunod na linggo. Yung bang pananampalataya mo ay kaya mo ulit magbigay sa Lord sa susunod na linggo. Ay yung bang pananampalataya mo ay kaya mo ulit magpagamit sa Lord sa susunod na linggo. Ay sabi ng Lord, hindi mo pa ginagawa, pagpapalain na kita. Iniisip mo pa lang na gagawin mo, pagpapalain na kita. Mararanasan mo na yung kapangyarihan ng ating Lord. Maniwala ka lang. Amen. Minsan kasi ganito tayo dahil sa pain and sorrow din na ating nararanasan, akala natin may tiwala pa tayo sa ating Panginoon. Akala natin nakakapit pa tayo sa ating Lord. Sabi ng kagabi, parang katutulong ka kagabi sa GBS. Dahil Kristiyano ka, kailangan mo manampalataya sa Lord. No! Dahil kilala mo ang Lord, kaya ka mananampalataya sa ating Panginoon. Minsan kasi tinatago lang natin na mahina tayo. Hindi, sabi ng Lord, iiyak mo sa akin. Ang hinahanap ng Lord, magpasabit tayo sa ating Panginoon. Pinipilit mo na kasi maging malakas Hindi ka naman talaga totoong malakas. I am trying, but I cannot. Hindi mo namamalayan, wala ka na ng pananampalataya. Ang Lord na lang ang nakakapit sa'yo. Kaya minsan, nire-refuse mo yung tulong ng ibang tao. Dahil ayaw mo mapahiya. Dahil sinasabi mo, may faith ka pa. Natatakot ka na makahusgahan ka. Kaya minsan, ang dami mong excuses. Kasi hindi na rin natin alam paano pa natin ilalaban yung faith na meron tayo. Sabi niya, sometimes we are disappointed and we are impatient kapag hindi mo nakikita na sumasagot si Lord doon sa panalangin mo. Kaya nga mga kapatid, kahit hindi sumasagot ang Lord doon sa prayer mo, still manatili ka pa rin na maniwala sa kakayahan ng ating Lord. Hindi mo pwedeng pangunahan yung kayang gawin ng Lord. Hindi mo pwedeng lagyan ng limitation yung kayang gawin ng Lord. Hindi mo pwedeng lagyan ng timeline ang kayang gawin ng Lord. Sabi nga, yung faith na dapat meron tayo ay kung gaano kalaki yung Diyos, hindi kung gaano kalaki yung problema sa bawat buhay natin. Yung pain na hindi ka pa gumagaling, pero Lord, deep inside, pinagaling mo na ako. Yung faith na may God is a healer. Dahil yun yung paniniwala mo yung Diyos, ang Diyos na nagpapagaling. Yung faith na balang araw, madadala mo yung family member mo dito sa loob ng church. Kasi yung paniniwala mo sa Lord is the God that is miraculous God. Yung faith na kayang baguhin ng Lord yung sitwasyon na meron ka ngayon sa buhay mo, kahit kaano man kahirap, kahit kaano man kabigat, because you are declaring that He is a faithful God. Ano yung pangako ng Lord ngayon na pinangahawakan mo? Claim it, declare it. Kung ano yung pangako ng Lord na inilalaban mo o hinahawakan mo sa ngayon, tanggapin mo na sapagkat nasa iyo na. Dahil sinabi ng Lord, yung pangako ko lang ang totoo. Hindi siya nagkakamali. Dahil yung pangako ng Lord, He never fails. He is faithful God. Kaya paniwalaan mo lahat ng pangako ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga dito, eto na yung pananampalataya ko ngayon. I have true faith to believe in Jesus
chapter 2, verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasad niya ang bigat ng mga makasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Amen. Sabi niya, nandito tayo sa mundo parang pagulo ng pagulo. Hindi mo na maintindihan, nakakatakot na. Marami ng mga makasalanan. Ang daming temptation ang pwedeng i-encourage sa atin ng mundong ito. Pero sana, nawa maging sapat yung pananampalataya natin para makaiwas sa anumang temptation na meron ang mundong ito. Jesus paid our debt on the cross. Minsan nababaliwala kasi yung ginawa ng Lord sa bawat buhay natin. Dahil tayo ay nabubuhay doon sa kasalanan. Hindi mo pwedeng sabihin na nananampalataya ka sa Lord, pero nananatili tayo doon sa kasalanan. Hindi sapat yung pananampalataya natin na yung bawat ginagawa natin sa Lord ay hindi naman kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga po dito sa verse na ating binasa, dapat namumuhay na tayo ayon sa kalooban ng ating Lord. Because living faith, sabi nga dito, because living faith is shown by obedience. Hindi mo maaaring sabihin buhay ang pananampalataya mo kung hindi ka naman marunong sumunod sa ating Panginoon. Hindi mo masasabing buhay ang pananampalataya mo kung hindi ka marunong magpasako sa ating Panginoon. Hindi mo masasabing buhay yung pananampalataya mo kung hanggang ngayon naroon ka rin sa kasalanan. Hindi ka pa rin tumatalikod doon sa kasalanan at ngayon dapat namumuhay ka na sa kalooban ng ating Lord. Yun dapat yung pananampalataya pala na meron tayo. Hindi namumuhay sa kasalanan, kundi namumuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga dito sa panglima, am I really forgiven? Hindi mo alam na yung faith mo, kine-question mo na rin sa Lord. Sabi nga dito sa Lucas 15, chapter 2, nagbulong-bulungan naman ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito. Dahil dito sinabi sa kanila ni Jesus at talinhagang ito, kung sino man sa inyo ang may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang siyang naputsyam sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Verse 5, kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papansinin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang isang tupa kong nawawala. Sabi dito sa verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalangan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa siyang naputsyam na matuwid na di naman kailangan magsisi. Sabi nga, ang totoong matapang, ang totoong nananampalataya sa Lord, na Kristiyano, yung Kristiyano hanggang umamin sa kanyang kasalanan. Hindi po madali yung aminin natin yung kasalanan. Pero ang hinahanap ng Lord ay yung i-admit natin yung mga pagkakamali natin sa buhay. Hindi po madali ang umamin sa kasalanan. Napakahirap po nun. Kaya nga sabi ng Lord, sa mga Kristiyano umaamin na siya ay makasalanan, ang tapang mo, anak. Yung akala mo, hindi ka na kayang patawarin ng Lord dahil makasalanan ka. Dahil pakiramdam mo, ang sama mo pa din sa mga taong nasa labas. Pero sabi ng Lord, huwag kang mahiyang lumapit ulit sa Kanya. Higit ka pa doon sa siyang na mga tupa. Kaysa doon, higit ka pa doon sa siyang
kung ikaw ay aamin doon sa iyong kasalanan. Kaya kung kinag-question mo pa rin yung sarili mo, kung napatawad ba ako ng Lord, sabi ng Lord, tumatanggap siya ng mga makasalanan. Hindi po lahat ng ginamit ng Lord ay matuwid. Kundi tayong lahat, kahit yung mga nasa Bible po, yung mga Bible character po doon, lahat sila ay nanggaling sa mga makasalanan. Ibig sabihin, may malaking purpose sa iyo ang Lord. May malaking purpose ang Lord sa buhay mo. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay mag-repent muli sa ating Panginoon, magpagamit ka muli sa ating Panginoon, dahil may malaking purpose ulit sa iyo ang Lord. Ang kailangan mo lang gawin, lumapit ka ulit at hanapin ang presensya ng ating Panginoon. Sabi nga dito sa pang-anim, my feeling seems ever-changing. Sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus. Sabi nga dito, huwag mong hayaan na yung pananampalataya mo sa Lord dumidepende doon sa pakiramdam mo. Sabi niya, minsan kasi pinaniniwalaan natin is yung kung ano yung nararamdaman natin, is yun yung tama. Mas sinusunod natin yung feelings natin without asking God. Kung agree pa siya doon sa mga nararamdaman natin. Sabi nga, ang puso mo pandaraya po yan. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung puso mo. Alam mo kung ano lang yung pwede mong pagkatiwalaan? Yung salita ng ating Panginoon. At sabi nga, hindi buhay yung pananampalataya mo kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Napaka-importante po na yung everyday ng buhay natin, kasama natin yung salita ng ating Panginoon. Nagpapabago tayo doon sa presence ng ating Panginoon. Sabi nga kasi, minsan kasi ganito yung faith na meron po tayo. Yung tipong as long as nakakapag-ministry tayo, okay lang. Kahit hindi na tayo mag-devotion, kahit hindi na tayo makapagpuklat ng salita ng ating Panginoon, how would you know na tama yung wisdom na binibigay sa'yo ng Lord? Dahil pakiramdam mo? Hindi mo pwedeng sabihin na dahil nagiging masaya ka, dahil nasasatisfy ka, is tama na yung paglilingkod mo sa Lord. Ang kailangan mong gawin, basahin mo yung Biblia, tingnan mo kung tama ba yung wisdom na ibinibigay sa'yo ng Lord, at muli makikita mo kung nasasatisfy mo ba ay ang Lord at hindi yung sarili mo. Baka kasi hindi natin alam na yung mga sarili na pala yung nasasatisfy natin at hindi ang Lord. Sabi nga, if you truly walk by faith, mas bibigyan mo ng atensyon yung salita ng ating Panginoon. If you truly walk by faith, mas makikinig ka sa salita ng ating Panginoon, hindi lang sa katabi mo. If you truly walk by faith, mas maniniwala ka sa sinasabi ng Lord, hindi doon sa sinasabi ng ibang tao. Mas maniniwala ka sa mga pangako ng Lord, hindi doon sa pangako ng tao. Dahil if you truly walk by faith, ang Lord lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay sa bawat buhay natin. Sabi nga, walk by faith. Sabi nga dito sa pangpit, deception. Minsan yung pananampalataya natin nag-i-deceive ng mga kaway. Sabi nga, ito po yung mga examples. Ananias tried to deceive the apostles. The serpent deceived Adam and Eve in Genesis chapter 3. The heart is deceitful, sabi po sa James 17 verse 9. Isaac was deceived by Jacob, sabi po sa Genesis chapter 2. Genesis chapter 27 verse 18 to 27. So kailangan mga kapatid, mga mananampalataya, mag-ingat po tayo. Dahil baka po hindi natin alam na yung faith para natin na-deceive na ng kalaban. Sabi nga, kawin nandyan lang yan.
pala ng kalaban yung pananampalataya natin. Sasabihin sa'yo ng awit, kalunan ka. Kaya bantayan po natin yung ating mga sarili. Kailangan selyado po tayo lagi ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Dahil baka mapasukan po tayo ng kaaway. Yung pag-isip pa lang natin sa umaga, andyan yung Bible, basahin natin. Pray! Hanapin mo yung presensya ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, kailangan malaman natin na yung pananampalataya natin is talagang sa ating Panginoon lamang. At sabi nga po dito sa ating binasa, sa 7 pananampalataya, na minsan pine-question natin, sabi nga, whatever our excuses, let us remind that we either believe or don't believe, the truth remains. That all of us are sinners. Ngunit hindi natin mararanasan yung saganang habag ng Lord kung hindi tayo maniniwala at kung hindi tayo mananampalataya sa ating Panginoon. So kailangan manampalataya tayo na merong action. Because faith without action is dead. Kung hindi mo lalagyan ng pagkilos mo yung pananampalataya mo, maaaring mawala, maaaring mamatay. Pero kung naniniwala ka at ilalagyan mo ng action yung pananampalataya mo, pwede mong maranasan yung masaganang habag na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Marami kang hinihiling sa Lord. Kakungan mo ng panalangin. Marami kang gustong gawin sa Lord. Gatungan mo ng pagsusumiksik sa ating Panginoon. Marami kang hinihiling na blessing sa Lord. Gatungan mo ng pagbibigay mo sa ating Panginoon. Kung gusto mo magkaroon ng kaligtasan at ng mas malalim na pananampalataya, kailangan may gawin ka sa ating Panginoon. Eh may hinihiling ka, hindi ka naman nagpipray. Your faith is dead. Kailangan may action. Walk by faith. Kailangan totoong lumalakad ka doon sa pananampalataya na ang Lord ang nagbibigay. Lakaran mo yung pananampalataya mo sa ating Lord. Kung gusto mong mapataas yung pananampalataya mo sa Lord, magbasa ka ng Bible. Magsumiksik ka sa Lord. Hindi ka puro salita. Kailangan makita ng Lord sa'yo na meron kang ginagawa kahit walang nakakakita. Na dahil alam mo na yung Lord na nasa itaas ang nakakakita sa'yo sa langit. Ang Lord ang nakakakita sa bawat puso natin. Kaya dapat may ginagawa tayo sa ating Lord. Lakaran mo yung daan papunta sa langit. Lakaran mo yung pananampalataya papunta sa kapangyarihan, sa masaganang habag ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, faith is increased by drawing closer to God. Kung mas malapit ka sa ating Panginoon, mas makikita mo yung masaganang habag, masaganang pagpapala na pwedeng ibigay sa'yo ng ating Panginoon. Walk by faith. Nawa, napalakas po tayo ngayon ng ating Panginoon. Nawa, na-increase muli ng Lord yung pananampalataya natin na sa bawat pagsayaw natin, naniniwala tayo na dinedeclare na natin. Sabi nga, kung meron kang, eto po, ganito po kasi yung, minsan ganito ako magpuri sa Lord. Na, pag nagpupuri po ako sa Lord,